Aralan. Nakikita niyo po? I-heart niyo nga po, mag-heart po kayo kung nakikita niyo na. Ayan, so praise God, nakikita na po ng bawat isa. So keep on ano lang po, watching. Ayan, so maganda sana habang nanonood ka, pwede kang mag-take notes o kaya naman kung ikaw ay nakahiga, upo ka muna kasi baka mamaya matulog ka na, 'di ba? Magdire-diretso na kaya upo ka na muna ha. Okay, so ngayon, ang pag-aaralan po natin ay anong dapat mong gawin kung alam mo na end times na. Ayan, anong dapat mong gawin kung alam mong end times na. 'Di ba? And itong mensahe po na ito, sinasabi ko po ito sa inyo kasi bakit po? Wala pong nagtuturo nito sa ibang mga departamento o institusyon. Hindi po siya tinuturo sa school, sa workplace, hindi naman po siya naririnig na sinasabi ng boss nyo o kahit po sa mga media, 'di ba? Lalong-lalo na sa mga main, 'di ba po, na source ng media po. Kaya ngayon po, mahalaga, maganda pong nasa online Bible study po tayo kasi bakit po? Malalaman natin ano nga bang dapat gawin kung alam natin na end times na, 'di ba? And sabi nga po nila, marami pong mga lingkod ng Diyos, marami pong mga pastor ang nagsasabi na nung panahon ng 1950s, 1970s, nakikita po nila na malapit nang dumating si Lord. Pero nung nakita po nila yung mga kaganapan ngayon sa panahon po natin, mas lalo nilang sinasabi ngayon na mas malapit na pong dumating si Lord. At alam niyo po, pag nagbasa po kayo ng Revelation, Matthew 24 and Matthew 25, yung sinasabi po sa yung mga prophecy po ni Isaiah, yung sa mga propeta po, di ba? Makikita po natin na hindi po lahat ay maganda ang mangyayari. Makikita po natin o mababasa, 'di ba? Na kapag nasa end times na, meron daw pong mga lalabas na palatandaan, 'di ba? Sa alapaap o sa sky, meron pong mga lindol na mangyayari, may taggutom, 'di ba? Meron pong kaguluhan na mangyayari. At kung ikaw po ay nagbabasa po ng Bible, normal na maramdaman mo yung kaba o takot, 'di ba? Sa mga darating po na mga pangyayari. And sabi nga po nung naririnig ko na pastor, minsan, yung takot na yon ay hindi po natin kaaway, kundi kaibigan natin. Bakit? Kasi yun po ay nagpo-push na lumapit po tayo sa Diyos. Kaya ngayong gabi po na to ay pag-aaralan natin ano nga bang dapat nating gawin kung alam natin na malapit nang dumating si Lord at nasa end times na tayo. Lalong-lalo na nga po ngayon, nung kahapon, inano ko lang naman, kinalikot ko lang yung Gemini. Alam niyo yung Gemini na parang kapalit siya ng Google Assistant. Parang amaze ako kasi ang galing, parang kala mo may kausap ka na kasi kung ano yung tinatanong ko, sagot siya, 'di ba? Tapos ang galing na ng mga AI ngayon, tsaka mga robot kasi kala mo parang tao na rin, 'di ba? Kaso marami pang mga nagsasabi na lingkod ng Diyos o kahit nga po hindi na pwedeng may danger daw po yung AI ngayon, 'di ba? Yung mga robot. Kasi pwedeng dumating yung time, 'di ba? Mas i-populate na nila yung do, 'di ba? O risk sa mga tao. Kaya for example, nababalitaan mo yung ganong mga balita o nalalaman mo yon, minsan kinakabahan ka tuloy, 'di ba? O natatakot ka. Kaya naman ngayong gabi na to, tutulungan po tayo ng Panginoon. Ano ba ang proper way na gawin kung alam mo na end times na. Okay? So wag na po nating patagalin. Number one, ito po ang dapat nating gawin. Understand what is coming. Ayan. So, unang dapat po nating alalahanin kung alam natin na nasa end times na tayo, ay pag-aralan natin ano nga ba yung na yan, end times na yan. Sino ba ang darating? 'Di ba? Ano ang mga mangyayari? Para kanino si Jesus darating, 'di ba? Kasi kapag po pinag-aralan nating maigi ng mabuti, hindi lang po takot yung mararamdaman o mararanasan natin, 'di ba? Mararanasan din natin yung kapayapaan na galing sa Panginoon, magkakaroon tayo ng kumpiyansa, 'di ba? Na si Lord pala babalik sa mga anak niya, sa mga tumanggap sa kanya, sa mga Christian, 'di ba? At si Lord paparusahan niya lahat ng mga masasama at lahat ng mga makakasalanan. And sabi nga dito, the Bible describes a time of great adversity, a time of terrible grief and disorder. Sabi, although it's not a pretty picture, it will not go away if you act as though it doesn't exist. We need to understand
this, di ba? And yun nga, alam natin, di ba, na pag binabasa natin to, hindi naman lahat magaganda. Pero kapag naman umarte tayo na parang hindi yun mangyayari, hindi naman talaga siya maitataboy, di ba? O maitatanggi. Kaya kailangan intindihin natin kung ano yung sinasabi ng Bible. And sabi nga, when the topic of the end times comes up, kapag napapag-usapan to, it isn't about guessing dates or freaking out over prophecies. Sabi, what matters is that we focus on what we can do. Kaya ngayong gabi na to, let me remind you, di ba, na dapat ang pinagfo-focusan pala natin ngayong end times ay yung kung ano yung pwede nating magawa o gawin. Sabi, which is to grow closer to God and prepare our hearts, di ba? Ang kailangan po natin gawin ay i-ready po ang mga puso natin ngayong end times o dito po sa pagbabalik ng Panginoon. And let's be realistic, di ba? Sabi po, everyone interprets revelation differently. Marami pong mga perspective, mga prinsipyo o mga pananaw ang mga lingkod ng Diyos. Pero ito po yung sinasabi, whatever your interpretation, it is more important to keep our faith and trust in God's plan than to get bogged down in the details, 'di ba? Kaysa naman magtalo pa yung mga Kristiyano o kaya naman intindihin mo ano ba 'to, paano ba 'to, 'di ba? We must remember that He is our firm hand and foundation even during the worst storm, 'di ba? Oo, granted, may mga nababasa tayo, 'di ba, sa Bible na mangyayari sa hinaharap o kaya sa end times, 'di ba, na hindi magaganda. Pero tatandaan natin sa gitna ng lahat ng 'yon, 'di ba, si Lord daw po ang firm foundation natin. Kaya for example, ang mundo ay nayayanig at nanginginig na ngayon, 'di ba? Tayo po, pwede po tayong ma-assure, pwede tayong maging matibay, 'di ba? Kasi si Jesus ang firm foundation po natin. Kaya nga ang dapat daw po nating gawin, 'di ba? Alalahanin natin po yung parable of the wise virgins. 'Di ba? Ano pong kwento po nitong parable of the 10 virgins? Tsaka ito nga, foolish and wise virgins. 'Di ba? Ang sinasabi po dito, yung lima ay nakatulog kasi silang lahat habang iniintay yung groom. Ngayon, yung lima kasi meron silang extra oil, samantalang yung lima ay wala silang extra oil. 'Di ba? Kaya naman nung dumating po yung lalaki ay kakasal, yung master, 'di ba po, yung lima ay nakapasok, samantalang yung lima ay naiwan po sa labas. Ano pong ibig sabihin ng kwento na yon? Na dapat daw po kapag po pinag-uusapan natin yung rapture o yung end times, ay kinakailangan lagi tayong handa. Yung oil po natin, yung lampara po natin, yung ilawan natin, lagi po dapat nagliliwanag po yan. Ibig sabihin, yung spiritual na buhay po natin, yung puso natin, 'di ba? Sisikapin po nating maging maayos, 'di ba? Talaga pong on fire po tayo sa Panginoon, 'di ba? At lagi po tayong masigasig at masisipag. Kaya 'di ba nakakatuwa po kapag tayo po lagi po tayong attend ng gawain, very active po tayo sa mga Bible study, yung relationship po natin kay Lord maayos, 'di ba? Minimake sure natin na maayos and alam natin na ready tayo pagdating ng Panginoon. And sabi nga, 5 were wise, ready for the groom, and 5 weren't. And while you're at it, you must understand this story is not about literal bridesmaids, but about being ready spiritually. Okay, kaya i-type nyo nga po sa message box, dapat ready. Ayan, type nyo po, dapat ready. Ayan, kung nandyan pa po kayo. Sabi, are our hearts ready? Kaya naman ang tanong dito, yung puso ba natin handa? 'Di ba? Sabi, is our faith a bright, burning light? Yung pananampalataya ba natin ay talagang nagliliwanag? And sabi, are we prepared for whatever comes next? Paano kapag may balita na naman? Paano kapag may nangyari na naman? 'Di ba? Prepared po ba tayo? Sabi nga po, rather than being afraid, we must focus on being smart and ready. 'Di ba? Na instead na matakot tayo, kinakailangan mag-focus tayo, paano ba tayong maging smart? O paano ba tayong maging wise? Paano ba tayong maging ready? 'Di ba? Yun po ang dapat na unawain at gawin natin. So yan po ang gagawin natin kung alam natin na end times na. Okay? Understand what is coming. Pangalawa po, build your inner strength. Kung alam mo na malapit nang dumating si Lord, 'di ba? Alam mo na nasa end times na tayo, ang kailangan nating gawin is to build our inner strength. Ibig sabihin, kailangan po yung pananampalataya natin,
yung kalooban natin, yung puso natin, di ba? Talaga pong palakasin po natin ito, di ba? And alam niyo po, ang nakakalungkot nga rin po sa Bible, pag nabasa nyo yung Bible, sinasabi rin pala ng Bible na kapag malapit nang dumating si Lord, marami daw po ang tatalikod. Marami ang mafo-fall. Diba? So ibig sabihin, kung ganun pala ang propesiya, kung ganun ang sinasabi ng Bible, you have to build your inner strength. Nang sa gayon, hanggang makita mo si Lord ng mukaan, hanggang rapture, di ba, manatili kang tapat, manatili kang malakas, di ba, sa Kanya. Kaya, number 2 na dapat mong gawin kung nasa end times ka, ay build your inner strength. Kaya for example, ngayon, online Bible study, hindi mo alam, way to ni Lord, di ba, avenue to ni Lord, paraan to ni Lord, para i-build ka. Di ba, para palakasin yung pananampalataya mo na even nuggets lang to, even ito ay 1 oras lang, 'di ba? At kahit nasa bahay lang tayo, 'di ba? Hindi natin alam si Lord pala kumikilos na sa puso natin. And habang online to, kahit online to, 'di ba? Nag-uusap tayo dito, si Lord may ginagawa siya kasi si Holy Spirit at si Lord, He is everywhere, 'di ba? And He can touch you ano man ang ginagawa mo, He can touch you wherever you are, 'di ba? Kaya sabi nga dito, fear is a nasty trick. Diba? Isn't it? Sabi, fear is a powerful weapon wielded by you know who, ano daw? His goal is to leave us motionless and jittery, like a puppet moving to his music. Diba? Parang, ang ano kasi, ang fear nga daw, para daw ginagawa ang mga tao niya na puppet, diba? Na napapasunod ka. Kaya naman dapat hindi ka magpadaya sa takot, 'di ba? Kasi for example, ang fear nga daw nagpa-paralyze siya ng tao, 'di ba? Na kapag takot na yung isang tao, wala na siyang magawa kasi takot na siya, 'di ba? Paralyzed by fear na siya. Ngayon, kailangan hindi ka maging biktima nun. Sabi nga, however, the good book or the Bible never stops whispering or speaking about faith and bravery, 'di ba? Actually, madami po, 'di ba? Ang sinasabi sa Bible na do not fear. Sabi nga daw nila, meron daw promises si Lord na do not fear, 'di ba? Take courage na 366, 365 and or 366. Ibig sabihin nun, sa bawat araw, merong baon ka na verse, 'di ba? Na do not be afraid or do not fear. Sabi, it states unequivocally in 2 Timothy 1:7 that we are not endowed with a spirit of fear, but rather with strength, love, and a sound mind. And lagi yung tatandaan, lagi po natin tatandaan ang takot, hindi po galing sa Diyos. Yan, galing po yan sa demonyo, yung mga pag-aalala, hindi po yan galing sa Diyos, di ba? Kaya naman, dapat po ay iwasan natin yan. Sabi, therefore, developing our inner strength is not about becoming a stiff, emotionless thing, but rather about finding our footing and setting deeply into God's love. 'Di ba? Pero hindi ko naman sinasabi dito na porket wag ka matakot magiging emotionless ka na, 'di ba? O kaya naman yung parang wapakels o yung tinatawag na walang pakialam o kaya naman yung ano yung uso ngayon? Yung nalimutan ko yung term, 'di ba? Yung nonchalant, 'di ba? Hindi ganoon yung ibig sabihin doon. Sabi, but rather about finding our footing and settling deeply into God's love. Sabi, that unwavering, unending kind of love. Sabi, we must learn to trust God completely. Diba? Kaya naman, dapat po ay wag tayong matakot. Sabi, to be honest though, there are moments when our faith feels like a tiny spark in a terrible storm. Diba? A little flickering candle, almost blown out, yung parang mamamatay na. But even that tiny light shines, doesn't it? It guides us even in the deepest dark. Kaya naman dapat po, isipin nyo kahit nga daw yung maliit na apoy ay nakakapagpaliwanag daw, 'di ba, sa daan mo, how much more kapag pinalakas mo 'yan. Gano yung impact na magagawa niyan sa iyo and even sa community na meron ka, sa mga tao sa paligid mo. Kaya I encourage you everyone, 'di ba, na yung inner strength natin, palakasin natin. Yung apoy natin kay Lord, palakasin natin. Ito tama po 'to, nagba-Bible study tayo, nagpe-pray po tayo, 'di ba? Kasi 'yan ang tatalo sa lahat ng mga negative emotions na nararamdaman at nararanasan natin. Kasi ako po,
nabasa ko rin po yun, tsaka napag-aralan ko po yun eh, na sa mga huling araw, marami pong mga pakana ang demonyo na gagamitin para ilaglag ang mga tao at mga Kristiyano. Isa na dyan yung discouragement, isa na dyan yung mga frustration, yung mga disappointment, isa na dyan yung fear, 'di ba? Isa na dyan yung apathy, 'di ba? Tapos yung weariness, yung papagurin ka, 'di ba? Kaya dapat labanan natin lahat ng 'yon sa pamamagitan ng pagbi-build ng ating inner strength, 'di ba? Kaya nga si Robert Slardon lagi kong nariringgan 'yon, 'di ba? Na dapat strong ka spiritually. Kasi kapag strong ka in the spirit, ano na, kumbaga parang susunod na yung lahat, 'di ba? Kaya ng mga nakaraan din na parang kami, nararamdaman din namin yun kahit pastor kami. Yung parang alam niyo yung lalagnatin ka, yung parang sasabay yung ano mo, yung pakiramdam mo sa labas, 'di ba? Sa kung ano yung nangyayari sa labas. Pero dahil nga nasusustain ka ng prayer mo kay Lord, ni Lord, 'di ba? Lumalakas pa rin yung katawan, nadadama yung katawan na lumalakas pa rin even though may mga nararanasan o nangyayari, 'di ba? Kasi ganun po ka makapangyarihan yung pagbi-build ng inner strength. And sabi nga dito, prayer is the ultimate key in our moments of fear. Pag natatakot po tayo, 'di ba? Lapit po tayo sa Diyos. Pag natatakot tayo, kausapin po natin si Lord. Kasi bakit? Ang demonyo takot kay Lord. Ang demonyo takot sa Diyos. 'Di ba? Kaya once na ang pinakamahinang Kristiyano o anak ng Diyos, lumuhod na 'yan. Siya na ang pinakamagiging malakas. Kaya niyang tumayo sa kahit anumang sitwasyon ng buhay niya. 'Di ba? Kaya naman I encourage everyone, kung hindi ka pa lumuluhod sa prayer, kung hindi ka pa marunong mag-pray, start now, begin now. 'Di ba? Sabi nga, talking to God, sabi truly talking, not just when things go south, but every day is our real lifeline. Sabi, prayer brings us comfort, it shows us the way, and gives us the strength to keep going. 'Di ba? Kaya yung panalangin na yan ang magsusustain sa atin. And even nga, ito, thankful ako sa OBS natin. Alam niyo po kung bakit. Kasi ang social media talaga na platform, san man yan, Facebook, Instagram, 'di ba, YouTube, may mga bigla-biglang lumilitaw diyan, 'di ba, na parang pwedeng magpalungkot sa 'di ba nga daw kapag ikaw nag-i-scroll ka daw ng nag-i-scroll sa social media sa Facebook, naglalaro daw na paglalaruan daw yung emosyon mo. Kasi halimbawa, pag may napanood kang reels na nakakatawa, tawa ka. Pag may napanood ka naman, scroll ulit, nakakaiyak naman, iyak ka naman. 'Di ba? Tapos pag nag-scroll ka ulit, tawa na naman. Kaya pag nakita ka ng kapatid mo, "La, ano nangyari kay ate?" 'Di ba? Parang nababaliw na ata kasi nagganon ganon 'di ba? Ang nangyayari sa emosyon natin kapag nasa social media tayo. Pero kapag nagpe-pray tayo, nai-stabilize yung emotion natin. Nagkakaroon tayo ng emotional stability, lumalakas tayo, hindi tayo basta-basta nag-give up kahit merong mga problema outside, di ba? And sabi nga, kaya anong dapat gawin kung alam mong end times na? Build your inner strength. Yan. Build your inner strength. Pangatlo, anong gagawin kapag alam mong end times na? Be part of a Christian community. Okay? Makinig mga everyone, mga kapatid, makinig po tayo maigi. Kung alam mo na malapit nang dumating si Lord, 'di ba? This is not a time na umalis sa church. Okay? Real talk to heart talk. Kung alam mo na malapit nang dumating si Lord, hindi ito yung perfect timing na umalis ka ng church. Instead, dapat mas lalo kang kumonek, 'di ba, sa church. Bakit? Kasi kailangan natin ng community. Kailangan natin ng mga kapatiran. Kailangan natin ng pamilya na tutulong sa atin maging matatag, magpe-pray sa atin, 'di ba? Na kung may problema tayo, sasamahan tayo, 'di ba? Kasi parang ganito nga daw 'yan. Ang saya na i-share, mas lalong dumadami. Napapasaya mo ang paligid. Ang burden naman o ang lungkot o ang problema na nai-distribute ay gumagaan. 'Di ba? Parang ganun daw 'yan sa Christian community. Kung may problema ka man, gagaan 'yan kapag meron kang someone, 'di ba, naka-prayer partner, 'di ba? At least dalawa na kayo nag-pray, at least dalawa na kayong mag-iisip ng solusyon. Kaya naman, be part of a Christian community. Like for example, itong OBS, ugaliin mo na every Tuesday, 7 p.m. magjo-join ka sa OBS. Lagay mo na yun sa calendar mo, 'di ba? Sa appointment mo, 'di ba? Lagay mo na yun sa schedule mo kasi 1 hour lang naman, 'di ba? Kung meron tayong oras para maglaba,
oras para magluto, oras para maghugas ng plato, oras para sa trabaho natin. Sure na sure, may oras din tayo para sa OBS. May oras din tayo para sa Bible study. Kaya naman, be here, di ba? Makipag-appointment tayo kay Lord and be part of a Christian community. Sabi nga, now, the fact that we are speaking together is something else that really irritates and defeats Satan. Di ba? Kasi the more na nag-unite tayo, the more na nagiging mas malakas tayo. Di ba? Lagi ko yan sinasabi. Ang sample ko lagi sa inyo, yung walis tingting. Na kapag ang tingting nag-iisa lang, walang ma-accomplish yan. Pero kapag yung tingting mo bago, di ba? At ano yun, sama-sama, ang daming nalilinis. Ang daming na-accomplish, di ba? And sabi, the truth is, we are not meant to always fight these battles by ourselves. Di ba? Hindi mo kailangang, labanan mag-isa. Pwede kang sumama sa Christian community. Sabi, we are the body of Christ, a family, a team, a whole lot of people supporting each other. Kaya I pray, di ba, na sa bawat nakakarinig ng boses na to, nandito sa Bible study na to, ay maki-join na kayo ng Kristo, 'di ba? Ako talagang bilang pastor, bilang lingkod ng Diyos, desperado na ako, 'di ba? Talagang gusto ko lahat maka-attend. Gusto ko talaga lahat maka-join ng church, 'di ba? Kaya lahat ng mga avenue, way, sige, gawin na natin. Kung ikaw ay nasa NHA, 'di ba? Kung type mo diyan, sige, umattend ka diyan. 'Di ba? Kung nasa putatan ka, attend ka diyan. O may church din tayo dito sa Katarungan, attend ka diyan. Kung gusto mo talaga, 'di ba? O meron dun sa Tunasan, meron sa Bayan, 'di ba? Meron sa Batangas. Kung taga Batangas ka, attend ka, 'di ba? Kasi kailangan po, meron tayong church na kinabibilangan. Merong local church kung saan maalagaan ka, kilala ka ng pastor, 'di ba? Kilala ka ng mga manggagawa mo o kapatiran mo kay Lord. Yung alam yung mga struggles mo, para na ipag-pray ka nila, natutulungan ka nila, 'di ba? Kaysa naman kunwari a-attend ka sa sabay stranger ka doon, hindi ka kilala, 'di ba? Kaya naman dapat po ay mag-join na tayo sa Christian community. Okay? Sabi, so being with others who believe, going to church, and sharing our faith makes us stronger. Sabi, far stronger than we are on our own. 'Di ba? Mas lalakas ka. Sabi, numbers provide a sense of security and strength unmatched by a single person. 'Di ba? Mas marami, mas malakas. Sabi, it's like a warm, close family, always there, always caring. 'Di ba? Kapag kunwari, ang pamilya, ang lamig-lamig, tapos mag-group hug, magyayakapan. Hindi naman sa pagiging corny ha, magyayakapan. Di ba? Makakaramdam ka ng init no, ng warm. Di ba? Yung pagmamahal nila, mararamdaman mo. So, ganun din. Di ba? Sa pag tayo po ay minsan nanlalamig, wag tayong lumayo. Mas lalo tayong lumapit kay Lord at sa Christian community. Sabi, remember, tingnan nyo to, ang ganda nito. Remember, the early Christians face awful things. Di ba? Trouble, persecution, the unknown. Pero alam nyo, but they made it through. Kinaya nila. Bakit? Kasi their shared belief and their love for one another kept them going. Di ba? Sabi, they shared what little they had, supported one another, and drew strength from their unity. Di ba? Kahit ang dami nilang problema, kinaya nila. Kasi bukod sa kasama nila ang Diyos, kasama pa nila ang mga kapatiran nila. Kaya naman, itype nga natin sa message box, tara na. Okay? Tara na. Okay. So, ibig sabihin, dapat lagi po tayong sumasama sa Christian community. Huwag kang magsolo. Huwag kang mag-isa palagi. Oo, may time alone tayo kay Lord, pero dapat po, sumasama po tayo sa Christian community. And sabi, we can learn so much from them. 'Di ba? Marami tayong matututunan sa church, 'di ba? Sa Acts Church noon. Kaya naman ang tanong dito, are we doing the same? Are we truly part of our church family, helping each other out? Kaya alam nyo kanina, di ba, pansin nyo, nag-worship na tayo. Pero sabi ko kay Saysay, i-welcome mo pa rin yung mga bagong dumarating ha. Bakit? Ba't po natin wini-welcome isa-isa? Kasi pinaparating po ng OBS na ito na hindi kayo number lang. 'Di ba? Bawat isa po dito mahalaga, 'di ba? Bawat isa dito ay importante sa Diyos. 'Di ba? And kahit itong pong online Bible study, recorded to sa langit. Nire-record to ng anghel, nire-record to ni Lord. Bawat mga initiatives natin, bawat mga effort natin, 'di ba?
instead na matulog ka na lang diyan, instead na kumain ka na lang ng ng tortang talong diyan, di ba? Ayan, sasama ka pa, di ba, dito sa online Bible study. Kaya naman, lahat ng yan ay talagang gagantimpalaan, re-rewardan ni Lord. Kaya sabi nga, sabi, are we making real connections with other believers? Ayan, kung hindi pa, it's time. Okay? Kung hindi pa na ikaw nag-church, it's time. Di ba? Kaya naman, open po kami. Ayan, so nag-i-invite na si Pastor. Tuwing linggo, alas 10, ayan, may simba po kami doon sa Putatan. So punta na po kayo. Pag Wednesday, may prayer meeting din. Kung ikaw ay bagbag ng problema, better na ipag-pray mo yung problema na yan. And magugulat ka, di ba? Makikita mo ang solusyon. And yun nga, tuwing Tuesday, online Bible study. Kaya naman, di ba? Pangatlo, be part of a Christian community. Okay, pang-apat, focus on God's promises. Kung alam mo na end times ngayon, kung alam mo na malapit nang dumating si Lord at kung ano-ano na ang nangyayari, instead of focusing on the problems, on the trials, on the tribulation, focus on God's promises. 'Di ba? Oo, may mga mababasa ka talaga sa Word of God na ganito, terribleng mga pangyayari, nakakatakot na pangyayari, pero alam niyo mas marami pa rin yung promise ni Lord, 'di ba? Na pwede mong panghawakan, na iingatan ka. Imagine niyo kahit ngayon sa Exodus, 'di ba? Yung Goshen pa lang doon, 'di ba, na lahat ng Egypt, yung buong Egypt nakakaranas ng plague, nakakaranas ng salot, pero yung mga Israelita safe na safe doon sa Goshen, 'di ba? Ganon din po tayo. Tayong mga may takot sa Diyos, tayong mga naniniwala sa Diyos, tayong mga Kristiyano at mga anak ng Diyos, ano man ang mangyari sa mundo, 'di ba? He will take care of us. Yan ang pangako ng Diyos. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan, 'di ba? He will hold us with his righteous right hand, 'di ba? Do not fear. Be strong and be of good courage, 'di ba? Focus on God's promises. Halimbawa, ang sinasabi ng balita, magkakaroon ng taggutom, 'di ba? Pero tayo, ang kiniklaim natin, my God will supply all our needs according to his riches in glory by Christ Jesus. Kung kailangan mo, ibibigay ni Lord. 'Di ba? Kung kailangan mo, isusupply niya. Amen? And sabi pa ng Bible, the Lord is my shepherd, I shall not want. 'Di ba? Dahil siya ang pastol natin, hindi tayo magkukulang. 'Di ba? Kaya naman, huwag kang matakot. Focus on God's promises. Sabi, when everything around us seems to be falling apart, it's very easy to forget what God has promised. Tama? Kasi yan ang nature natin. Minsan makakalimutin talaga ang tao. Sabi, but holding on to His word like a lifeline, thinking about how faithful He's been, and remembering His amazing love, that's the key. 'Di ba? Alalahanin mo lahat ng mga pangako niya, lahat ng salita niya, kung paano siya naging faithful sa iyo, kung gaano ka-amazing yung pagmamahal niya, yun ang alalahanin mo. Doon ka mag-focus, 'di ba? Kaysa sa mga bad news. Sabi, God is deeply caring, 'di ba? Ito nakaka-touch dito. God is deeply caring, truly, and his promises are as sturdy as stones, 'di ba? Sabi, he says in Isaiah 41:10, fear not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee. Yes, I will help thee. I will uphold thee with the right hand of my righteousness. Parang sinasabi dyan ng Panginoon, huwag kang matatakot. Hawak kita. Di ba? Parang sa isang bata, imagine niyo, parang sa isang bata, for example, si Faith, di ba? Pag pupunta sila ng madilim na lugar, di ba? Like for example, ni Mama, o kaya ni Papa, o kaya ni Risa, ni Ison, di ba? Ang gagawin ni Faith, hahawak lang yan sa kamay, 'di ba? Ni Mama o ni Risa, 'di ba? Ngayon, tanggal na ang takot niya. And ganun din tayo bilang mga anak ng Diyos. Ang kailangan lang natin gawin, kung hawak tayo ng Diyos, hawakan din natin yung kamay niya. 'Di ba? Be assured, 'di ba, of God's presence and promises. And sabi nga, when fear tries to overwhelm us, let's recall those amazing things God has done. Pag meron tayong takot, imagine na lang natin, alalahanin natin lahat ng mga ginawa ni Lord. Yung pag-i-split ng Red Sea, pagpapakain niya sa maraming mga tao, sa 5,000, yung pagbuhay niya, di ba? Pagkabuhay niya na mag-uli, di ba? Tatandaan natin, lahat ng ito totoo. And lahat ng yan, kayang gawin niya ni Lord, even now, sa panahon po natin. Sabi nga, these are not old wives' tales, hindi ito parabola lang,
Hindi ito kwentong barbero lang, di ba? Sabi, rather they proclaim His mighty might and His everlasting promise to His people. Kasi totoo ang Diyos. Totoo ang kanyang mga pangako. I-type nyo nga sa message, totoo ang Diyos. Yan, totoo ang Diyos. Kaya nga, di ba, ang mga tao, ang mga atheist, ang mga hindi naniniwala sa Diyos, bakit kaya sila galit sa Diyos? Sagot. Di ba? Bakit kaya galit sa Diyos yung mga atheist, yung mga hindi naniniwala sa Diyos? Kasi totoo siya. Totoo ang Diyos. Di ba? Totoong may Diyos. Totoong may salita. Totoong nabuhay siya. Di ba? Pero pansinin nyo, yung mga atheist ba galit sa mga fairy, sa mga diwata? Galit ba yung mga atheist sa unicorn? Di ba? Galit ba sila sa kay Doraemon? Walang galit sa mga yon. Bakit? Kasi hindi naman sila totoo. 'Di ba? Hindi ka pwedeng magalit sa tao o sa bagay na hindi totoo. Kaya may mga taong galit sa Diyos kasi totoo siya. 'Di ba? Totoo ang Diyos. Amen. Amen. Kaya naman kapag natatakot tayo, 'di ba? Tatandaan natin, ang daming ginawa ng Diyos sa atin. Okay? Kaya yan yung pang-apat. 4, focus on God's promises. Pang-5, live a life that matters. 'Di ba? Kung alam mo na end times na, kung alam mo na malapit nang dumating ang Diyos, mamuhay ka na, 'di ba, ng life that matters. 'Yun talagang may impact, 'di ba? 'Yun talagang alam mong may impact sa kaharian ng Diyos, 'di ba? Yung papalakpak ang kalangitan, mag-glorify ang Lord, mapiplease si Lord, 'di ba? Live a life that matters. Kaya alam niyo yung mga pagtulong na ginagawa natin, mga pag-outreach, mga pagba-Bible study, hindi sayang 'yan kasi yan yung nagmamatter talaga. 'Di ba? Live a life that matters. Kung ikaw ba, kung halimbawa, parating na ang Panginoon, darating na si Lord, end time na, mahalaga pa ba sa'yo na mailagay yung picture mo sa billboard sa EDSA? 'Di ba? Mahalaga pa ba na marating mo tong ganito, magkaroon ka ng ganyan? Oo, kung iloloobin ni Lord, kung ibibigay ni Lord, praise God. Pero dapat ang mas i-goal natin ay yung buhay, 'di ba? Na may kapakinabangan sa Diyos at may kapakinabangan sa iba, 'di ba? Sabi nga, maybe the best way to get ready for whatever is coming in the end times isn't to run around grabbing stuff or puzzling over prophecies, 'di ba? Rather, living completely for God, touching others people's lives, and sharing good news. Kaya yung ginagawa nating pag-share ng Word of God, yan yung may impact, di ba? Yan yung mga buhay na nagmamatter. Di ba? Kaya natutuwa ko, yan, sa mga nag-outreach, sa mga nagka-campus, di ba? Sa mga nagtuturo sa Sunday school, sa mga, yung extra mile, yung supposed to be may gagawin silang iba pero iniisip pa rin nila yung iba. Pero yun nga, kaya natin ginagawa to ay para kasi kay Lord. 'Di ba? Amen. 'Di ba? Sharing the good news. Sabi, we don't know when it will happen. 'Di ba? Hindi naman natin talaga alam kailan mangyayari, but we do know our lives should show Jesus' love and kindness. 'Di ba? Yun dapat ang nakikita sa atin, yung pagmamahal ng Diyos at kabaitan ng Diyos. Sabi, a life spent helping others, showing compassion, and spreading hope. That's a life well spent. No matter what tomorrow brings. Diba? Ano't ano man ang mangyari bukas, sa makalawa, kung ikaw ay ginagawa mo yung kalooban ng Diyos, ayan, magiging ready ka. Sabi, what kind of memory? Diba? Tanungin mo sarili mo ngayon. Kung ikaw ay aalis na sa mundo na to, what kind of memory do you want to leave behind? Anong legacy ang gusto mong magawa? Sabi, what difference do you want to make? Diba? Sabi, the goal isn't about getting praise, but glorifying God through our actions. Sharing His love with the world that so badly needs it. Kaya ang tanong, are we truly seeking ways to serve? Naglilingkod ba tayo sa Diyos? Kung hindi pa, it's time. Kung naririnig mo tong message na to, it's time to serve the Lord, to serve Jesus. Diba? Are we telling others about the wonderful salvation Jesus offers? Kasi kung nasan man po tayo ngayon, nagtatrabaho man po tayo, we are obligated, di ba? Meron tayong duty, merong tiwala sa atin si Lord na yung pahayag o yung salita niya, maibahagi natin sa iba. Kaya for example, may kaklase ka, meron kang katrabaho, lagi mong kasama yan, ikaw ang may obligasyon, ikaw ang may responsibility na dalhin sila kay Lord. 'Di ba? Yung pamilya mo, ang number one
Di ba? Hindi si pastor palagi. Di ba? Hindi kami palagi, ikaw ang number one na dapat magdala sa kanila palapit kay Jesus. Di ba? So yan, panglima, live a life that matters. And lastly, ito na po, find peace amidst anxiety. Okay? Find peace amidst anxiety. Ibig sabihin nito kasi ngayon nga na uuso yung ganyang term, di ba? Kahit halimbawa grade 12, I mean ano 12 years old, 13, 14, nagugulat ako, alam na nila yung mga term na yan, yung mga anxiety na yan. Noon, ang alam lang ng bata, lollipop, lolo, mama, na term. Di ba? Ngayon, social anxiety, the anxiety. Di ba? Parang kumbaga alam na nila yung mga ganong term. Di ba? Pero may anxiety attack ako, ipag-pray mo ako. Di ba? Pero ayun nga, kapag ganyan ang nararamdaman mo o nararanasan mo, di ba, find peace amidst anxiety. Paano yon? Yan, sa pagpe-pray, sa pagbabasa ng Bible, di ba, taking solitude with the Lord. Pag nag-iisa ka kasama si Lord, ini-enjoy mo yung fellowship mo together with the Lord, papatugtog ka ng worship song, worship ka mag-isa, di ba? Kaya nga natutuwa kami kay Papa noon, kasi ang ugali ni Papa noon, pag mag-isa siya, pe-play niya yung Hillsong, worship song sa bahay. Tapos maya-maya, luluhod na yan, mag-worship na yan. Tapos nagugulat din siya sa sarili niya, naiiyak din siya. Di ba? Minsan alam niyo po, kailangan din nating gawin yun. Di ba? Hindi lang sa pagkakataon na magulo ang isip natin. Di ba? Pwede din natin siyang gawin regularly, di ba? Na you will spend time with the Lord para yung mga anxiety natin, yung mga kinakalungkot, o kaya naman kinaka-worry, kinakatakot natin mawala. Sabi, true peace isn't the quiet absence of worry. It's something more. Sabi, it's like having God right there, nestled in your soul, a warm heart against the cold wind. It's finding comfort in His love. A love that's unwavering. Diba? Imagine niyo na lang sa mga nanay po, tatay na nakikinig po dito. Diba tayo, kapag may yung anak natin may kailangan, o kaya may alalahanin, tayo rin, diba, hindi tayo mapakali. Di ba? Mini-make sure natin na dapat mabigay natin yung kanilang kailangan. Di ba? Kunwari, kailangan ng anak mo ng baon, kailangan niya ng pagkain, kailangan niya ng gatas. Di ba? Ang magulang hindi yan matatahimik hanggat hindi binibigay. How much more yung Heavenly Father natin? Na kapag meron tayong kailangan, meron tayong mga alalahanin, meron tayong mga iniisip, di ba? Siya rin. Di ba? Talagang iniisip niya rin tayo. Di ba? Kasi what matters to us, matters to Him. Di ba? Kung ano yung mahalaga sa atin, mahalaga din sa Kanya. Okay? Kaya sabi, in the midst of uncertainty, we must learn to trust Him. Di ba? Pag hindi natin alam kung anong gagawin, wala tayong clue, di ba? We need to trust Him. Trust Him no matter what. It is so sweet to trust in Jesus. Di ba? Sabi, trust in God's plan. May plano ang Diyos at kasama ka doon. Di ba? Sabi mo nga, type mo dyan sa message box, kasama ako doon. Di ba? May plano ang Diyos at kasama ka doon. Sabi, even when it looks like a scribbled mess to our poor little eyes, sabi, in trusting God, we will find true peace. Sabi, the kind that's bigger than all our understanding. It's a gift, a pure gift. Diba? Amen? Kaya naman, sabi nga, let us develop the ability to view God as the greater whole. He is always there for us. Lagi siyang nandyan. His timing is perfect. And His plans unfold just like He always intended. Sabi, we can truly rest because we know He's working everything for good, His good, and for His glory. Ayan. Ay, your meeting is at the end of its scheduled time. Nagbabala na si Jimmy. Ayan. So, malapit na tayo matapos. Kaya nga sabi nga dyan, di ba? Alam natin na si Lord ay laging nandyan. Okay? Ako kasi na-experience ko na rin yun. Yung lagi kong iniisip yung mga kailangang isipin and hindi siya masaya. Kailangan pala pinagkakatiwala mo rin sa Diyos ang lahat ng bagay. Amen? Amen. Mag-heart ang mga nagtitiwala kay Lord. Kaya sabi now about those end times, those whispers of what's to come, don't let them fill you with dread. Rather, anticipate Christ's return, the glorious return of our Savior, the final, breathtaking victory of good, the shining down of God's eternal kingdom. Think about that hope, that incredible, breathtaking hope we have as believers. And our goal,
shouldn't be about surviving. Ito tatandaan natin ha, our goal shouldn't be about surviving, but about being found faithful. Kasi ang pangit, di ba, pag kunwari, ang gusto mo lang mag-survive, di ba? Parang, parang ginagapang mo na lang, kaya ko to, di ba? Kaya minsan, kahit hindi ka na masaya, sige, simba lang, simba. Hindi, dapat ine-endure, tsaka ine-enjoy natin. Di ba? Hanggang masabihan tayo ni Lord ng faithful. Di ba? Dapat, kumbaga, pag dumating si Lord, ang ganda mo pa rin, ang pogi mo pa rin, di ba? Hindi yung stress na tayo. Di ba? Kapag dumating si Lord. Hindi ganon. Sabi, it's not what happens, but who we are when it does. Kaya sa ating conclusion, wag mo na kayong aalis ha. Sa ating conclusion, sabi, we cannot shift the world's path. Hindi talaga natin yun, kumbaga mapipigilan. No. But we can change our steps. Papunta na talaga tayo doon sa end times. Kahit ang mga scientists, astronaut, alam yan. Diba? But we can change our steps. Sabi, we can choose faith, diba? A bright flame against the dark, hope instead of despair, a little seed pushing through the hard ground, and love over hatred, a gentle hand reaching out. Diba? Sabi dyan, kaya naman, let's be the light, the salt, showing the world the way, the transforming love of God, and let's not be driven by fear, but by something deeper, stronger faith. Diba? At ano yung faith na yon? Faith in His plan, faith in His promises, and a life lived to please Him. That's the goal. Amen? And sabi, so let's not tremble at the what ifs, the maybe this, maybe that. Let's live in faith and hope. Our eyes fixed on the beautiful, glorious future that waits for us. Let's prepare ourselves not with fear, but with spiritual growth, with loving connection to one another, with a steadfast, unwavering love for God and those around us. And let's be ready for whatever may come. Amen. Kaya ang huling salita dito, sabi dyan, He will come and save you. Tatandaan natin na si Lord, He will come and save you. Diba? Hindi siya pupunta dito para parusahan ka o ipunish ka. Kung ikaw ay anak ng Diyos, tinanggap mo si Lord, diba? He will come and save you. Kaya po sa mga kasama po natin, na tingin mo hindi mo pa tinatanggap si Lord, now is the time. Now is the perfect time na tanggapin mo si Lord. Okay? Sa iyong puso. Even dyan, sa lugar na kinakaupuan mo, pwede mong tanggapin si Jesus bilang Lord and Savior. Kausapin mo siya, tawagin mo siya. Diba? So, tanggapin mo siya sa buhay mo. Diba? So, He will come and save you. Amen. Amen. Okay, so sige pa, pray na tayo.